Hi, hello. Magandang umaga po mga minahal kong kapatid. Ang topic po natin ngayon ay indulhensya. Pero bago ko simulan, ay magbigay tayo ng kunting dasal sa ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Banal at walang hanggang Ama, kami po ay humingi sa inyo ng gabay sa araw na to. Nawa, kami ay pagpalain mo sa bawat ginagawa, sa bawat sinasabi. Ipuin mo ang bawat puso na nakarinig sa iyong salita. Nawa maging gabay sa buhay nila habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Ang lahat ng ito'y aming hiningi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Kasama ang Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minahal kong kapatid, ang topic po natin ngayon ay indulhensya. Ito, basahin ko muna. Indulhensya. Dahil sa katangiang likas nito, ang kasalanan ay may dalawang epekto. Kapag malubha, mortal, sinisira nito ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaya inalis nito sa atin ang buhay na walang hanggan. Parusang walang hanggan. Ngunit, pinahihina rin at sinaktan ng lahat ng kasalanan ng ating kaugnayan sa Diyos at sa kapwa. At sa pamayanan. Ang parehong parusang ito ay hindi ipinapataw ng Diyos, bagkus dumadaloy ito mula sa katangiang likas ng kasalanan. Ang walang hanggang parusa sa kasalanan ay naglalaho kapag ang bagabag ating pagkasala ay pinatawan at muli tayong mabalik sa pakipag-isa sa Diyos. Subalit, manatili ang pinsalang temporal nito. Hinahamon tayong harapin ang mga epektong temporal na ito sa pamagitan ng matiyagang pagbabata, pagsisikap, panalangin, at pagtanggap sa kamatayan bilang hangganan ng ating pantaong kalagayan sa lupa. Hinahamon tayong isang tabi ang dating pagkatao na pinabubulok ng mandarayang pagnanasa, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kaniyang katwiran at kabanalan. Efeso 4:22-24. Mga minahal kong kapatid, ang indulhensya ay hindi gaanong pinag-usapan sa simbahan at sa pare. Pero sa ngayon, pag-usapan po natin ngayon ang indulhensya. Mga minahal kong kapatid, mga alituntunin ng indulhensya upang makamit natin ang biyayang ito. Babasahin ko mga kapatid. Ilang alituntunin tungkol sa pagkamit ng mga indulhensya. Walang sinumang maaring mag-alay ng mga indulhensyang kaniyang nakamit para sa taong nabubuhay pa. Ang mga indulhensya, di ganap o ganap man, ay laging maaring ialay sa mga yumao bilang pagbabayad para sa mga kasalanan ng mga ito.
Ang mananampalatayang may pusong nagsisisi na tumutupad sa isang gawaing may katumbas na di ganap na indulensya ay magkamit ng karagdagang kapatawaran ng parusa sa purgatorio dahil sa gawaing kanyang tinutupad na katumbas naman ng kapatawaran ng parusa sa pamagitan ng simbahan. Ang mananampalatayang taimtim na gumagamit ng isang bagay na pinag-ukuran ng debosyon, korsepiho, cross, rosaryo, eskapularyo, medalya, na binasbasan ng isang pare ay maaring magkamit ng di ganap na indulensya. Kung ang bagay na ito ay binasbasan ng papa o ang unang isang obispo, ang mananampalatayang taimtim na gumamit ito at nagdarasal ng krido ay magkamit din ng ganap na indulensya sa dakilang kapistahan ni San Jose, San Pedro at San Pablo. Maaring magkamit ang ganap ng indulensya minsan lamang sa isang araw. Maaring magkamit naman ng di ganap na indulensya ng maraming ulit sa isang araw. Maliban na lang kung may hadlang ayon sa lituntunin upang magkamit na di ganap na indulensya bukod sa pagiging malinis sa anumang kasalanan, kailangan tumutupad ng isang gawaing may indulensya at tuparin ang tatlong kondisyon. Pangumpisal sa pare, banal na komunyon, at panalangin ayon sa mga intensyon ng Santo Papa. Ang huling kondisyon na ito ay binubuo at pagdasal ng isang ama namin, isang aba, Ginoong Maria, ayon sa mga intensyon ng Santo Papa. Subalit, binibigyan ng kalayaan ang manampalataya na magdarasal ng ibang panalangin ayon sa debosyon ng bawat isa. Mga minahal kong kapatid, ito naman po, tatlong pangkalahatang kondisyon ng binagong alituntunin bago simulan ang pagtalakay sa mga tinukoy na indulensya. Dapat bigyan pansin ang pagbabago sa pagkamit ng mga indulensya ay pagbibigay ng sumusunod na tatlong mahalagang pangkalahatang kondisyon. Ipinagkaloob ng di ganap na indulensya sa mananampalataya na habang tumutupad sa kanyang mga tungkulin at tinitiis ang mga kahirapan sa buhay, ay itinataas ang kanyang espiritu sa Diyos na may lubos na pananalig at kahit sa isip ay tapat na nananalig. Ipinagkaloob ang di ganap na indulensya sa mananampalataya na sa diwa na anang pananampalataya habang ay itinatalaga ang sarili o ang kanyang mga aralian sa paglilingkod sa kanyang mga kapatid na nangailangan. Kapag ang di ganap na indulensya sa mananampalataya sa diwa ng paghihisi ay kusang pinagkaitan ang kanyang sarili kasabayang isang sakripisyong naayon sa alituntunin. Napakahalaga ang tatlong pagbibigay na ito upang mahikayat ang mga manampalataya na tahakin ang buhay na binibigyang sigla ng mga aral na Ebanghelyo
higit pa sa lahat ng uri ng debosyon o panalangin. Mga minahal kong kapatid, kung saan man kayo naroon sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, may dalawang mukha po ang Indonesia. Una, ganap o di ganap. Ito, babasahin po ang ganap na Indonesia. Maaring magkamit ang mga ganap na Indonesia sa mga pagkakataong ito, pagsamba sa banal na sakramento kahit sa kalahating oras, pagdarasal at pagdinilay sa 5 misteryo ng rosaryo sa simbahan o sa tahanan o kasama ng pamayanan, pagsasagawa ng daan ng krus, Via Crucis, pagbabasa ng Biblia kahit kalahating oras, pagdalaw ng isang simbahan sa pagitan ng tanghali ng Nobyember 1 at tanghali ng Nobyember 2. Bilang isang mabuting gawain ng pag-aalay para sa mga kaluluwa sa purgatorio, pagdalaw sa sementeryo, alinman sa mga araw sisimula Nobyember 1 hanggang Nobyember 8 para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Pakikibahagi sa maringal na seremonya ng unang pakinabang o unang misa ng isang pari o anibersaryo ng pagkapari. Pagsamba sa krus habang isinagawa ang maringal na seremonya ng Biyernes Santo. Pagsariwa ng mga pangako sa binyag na sinasagawa sa paglamay para sa linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagbasbas ng Santo Papa na tinanggap kahit sa pamagitan ng radyo o telebisyon. Sa oras ng kamatayan, ipinapakita ng simbahan na lalo siyang mawain sa pagkaloob ng buong Indonesia sa isang ritual na ipinakaloob nito sa pamagitan ng pare. Maaari ring magkamit ito ng isang taong nasa higit ng kamatayan sa pamagitan ng paghalik sa sakripisyo. Subalit kailangang magkapagdasal siya noong mga nakaraang panahon ng kanyang buhay. Kung hindi, lubos na matupad ang mga nabanggit na kondisyon: pangumpisal, pangumunyon, panalangin para sa Santo Papa, pagtatakwil sa kasalanan. Ganitong pangyari, hindi lamang kinakailangan mag-umpisal o tumanggap ng komunyon sa araw ring yun. Maaari itong gawin sa makarang araw o sa musunod na araw. Kung makagawi ng isang tao ang madalas na mag-umpisal, minsan o isang buwan, maaari siyang magkamit ng maraming buong Indonesia. Mga kapatid, ito naman po ang di ganap na Indonesia. Ito, babasahin ko. Maaring magkamit ng ganap ang Indonesia minsan lamang ang isang araw, subalit maaring magkamit ng di ganap na Indonesia ang maraming ulit sa isang araw sa pamagitan ng pagdarasal ng mga panalangin pinagtibay ng simbahan. Narito ang ilang halimbawa ng mga panalangin iyon. Panalangin kay San Jose, Anghel ng Diyos, orasyon, kaluluwa ni Kristo, pabanalin mo. Panalangin ng espiritual na pakinabang, sumampalataya,
Panalangin para sa mga yumao. Di prundis, Salmo 130. Mahal na puso ni Jesus. Litania ng banal na pangalan ni Jesus. Litania ng mahal na puso. Litania ng kamalamahalang dugo. Litania ng mahal na birhen. Litania ni San Jose. Litania ng mga santo. Magnificat, awit ni Maria. Misiri, Salmo 51. Panalangin para sa mga bukasyon ng reliyon at pagpapari. Panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, walang hanggang kapahingahan. Aba po, Santa Maria, sa pagtanda ng krus ng taimtim, tantum ergo, mga kapatid, ito po ang mga di ganap na endurensya. Mga kapatid, ito po ang summary ng endurensya. Mga kapatid, ang endurensya po ay isang kapatawaran ng Diyos. Isang biyaya ng Diyos kung saan binigay na sa atin ng buong buo bilang pagmamahal sa atin. Mga minahal kong kapatid, ang endurensya po, mga kapatid, ay isang pagmahal ng Diyos, isang pagkatawad. Hingin po natin, mga minahal kong kapatid. Mga minahal kong kapatid, ang isang tao, kapag magkaroon ng buong endurensya, kapag namatay ang isang tao, pag nagkaroon siya ng buong endurensya, ay diretso po sa langit. Mga minahal kong kapatid. Sapagkat siya po ay pinatawad ng Diyos. Pero po ang di ganap ng endurensya, pag isang tao namatay, taglay ang di ganap ng endurensya, ay langit din po ang punta niya, pero hindi siya makapasok sa langit, sapagkat siya ay may pagkakasala sa ating banal at mawaing Panginoon. Pagbabayaran niyo po sa lugar, sa isang kalagayan kung saan pagbabayaran niya ang kanyang pagkasala sa isang kalagayan na ang pangalan ay purgatorio. Mamalagi siya doon hanggang mabayaran niya ang kanyang pagkasala. Mga minahal kong kapatid, ang endurensya, ang isang tao po at kapag nagkamit ng buong ganap na endurensya o di ganap na endurensya, ay maiwasan niya ang perno. Ulitin ko, ang isang tao ay pag nakakamit niya ang buong endurensya o kaya kahit di ganap na endurensya, ay maiwasan na niya ang impyerno. Langit po ang punta niya. Napakabuti ang Diyos, mga minahal kong kapatid. Bagamat nagkasala tayo, pero yung habag at awa niya binigay na sa atin. Mga minahal kong kapatid, sa buong buhay natin, hingin natin sa Diyos ang biyayang ito upang magawa natin. Talagang hindi po natin magawa ang biyayang ito
kung hindi natin hingin ang kanyang tulong at habag at awa upang magawa natin ang indulhensya, buong ganap o di ganap. Hingin natin ng may pagpasalamat at pagkumbaba sa ating banal at mahawaing Diyos. Napakabuti niya, mga minahal kong kapatid. Sobra. Ang Diyos, hindi lang siya mabuti, hindi, sobrang buti po niya. Mga minahal kong kapatid, saan kayo naroon sa buong buhay natin, i-aral natin ang ating buong pagkatao habang tayo nabuhay sa mundong ito sa pagmamahal sa Kanya lang. Pag nagkasala tayo, hingi tayo ng tawad sa Kanya. Napakabuti niya. Walang kasalanan na hindi niya mapatawad. Basta lumapit lang tayo at humingi ng tawad sa Kanya. Napakabuti niya. Mabait ang Diyos. Mga minahal kong kapatid, ito po, si Buenaventura Hiro Nacudal ang nagsabing, hingin natin ang awa ng Diyos sa buong buhay natin. Magbahagi sa kapwa at manalig sa Kanya ng buong puso, buong kalwa. Sumayin niyo ang katotohanan. God bless you.